Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. When there's no movement, there will be no commerce. Transport of goods and transport of people from point A to point B. Movement of goods and movement of people, you need good infrastructure. Panahon pa ho ni Cory Aquino hanggang kay Ramos, hanggang kay Estrada, hanggang kay Arroyo at nandyan kay Panot, kay Benigno Aquino, believe me, wala hong nagawa ang gobyerno ho natin at marami silang kiyaw-kiyaw na puro pangako, puro paninira, puro paninisi sa nakarang administrasyon kapareho nitong si Pinoy Notma at ang kanyang mga galamay na magagaling daw ng mga economic managers na si Cesar Purisima. Give me a break! Si Cesar Purisima, sila habito na mga atinista kuno, na mga galamay ni Pinoy. Anong pinagagawa ninyo? Anong pagmamamalaki? Aquinomics? Wala namang alam si Pinoy nung araw. I'm sorry, but I'm gonna have to tell you this unfiltered. Walang ginawa kundi nakikipag-Xbox lang kay Josh. Ngayon, alam bang ginawa nitong si Pinoy? Hindi naman totoo, peke ito eh. Hindi naman talagang gusto maging presidente ng tao na to. Nakaupo lang sa Malacanang dyan. At pagkatapos siguro that time, nanalo siya. Ano bang nagawa? Teka muna. Anong nangyari doon sa sinasabi nating mga infrastructure project? Pag sinabing infrastructure project and infrastructure development, ano ba ang mga nagawa ng nakarang administrasyon ng Dilaw na kapartikular kay Pinoy? Mga boss, think again. Marami hong nakatenga na mga nakalaang pondo sa infrastructure kahapon ho sa mga infrastructure project na hindi ho mapatuloy dahil si Pinoy ho against ho sa mga infrastructure project. Ang gusto niya ho sa tuwid na daan. Ang daan na baluktot na baku-bako. Ang daan na makintab, singkintab ng kanyang Panot kasama si Abad. Wala naman silang nagawa. Ngayon, eto ho ngayon, nag-uumpisa ho magsalita ang mga gabinete ho at nagpahanda ho in the next 6 years, in the next 5 years left. It will be build, 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 and build. The golden years of infrastructure will have to commence in 2018. Wag ko kayo magagalit sa akin na parang dating na ako'y solid Duterte. Nung araw pa mga ho, wala naman akong talagang, at this point in time, ng panahon pa ho ni Gloria, panahon pa ho ni Pinoy, ganito na ho talaga ako. Ngayon sa akin, just happened to be na ako ho'y positive ho sa mga mangyayari na kaganapan, particular dito sa golden years of infrastructure. Na ako talaga, sasabihin ko sa inyo, I support that. Alam niyo ba bakit? Napag-iwanan na ho yung bansa natin eh. Tingnan niyo ho, Vietnam, humahabol na ho. Tagal na ho yan dati. Ngayon, tingnan niyo na ho, alayo na ho. Kasi ang investment ho talaga ng ibang mga bansa compared ho sa atin, abay malaki ho from 7 to 10% ng kanilang mga so infrastructure. Tayo ho, sa Mariosep, ang baba ho, 2% lang napupunta rin. Tapos nagkakaproblema pa pag infrastructure. Mabagal hong proseso natin eh. Nagkakaroon ho ng sinasabing girian pagkatapos kini-question ho ng mga kontratista dyan. Yung ating nakarang administrasyon na sinasabing tuwid na daan, abay balu-baluktot na daan. Ano bang mapagmamalaki ho ng Dilaw, partikular kay Pinoy? Anong infrastruktura na gawa nila maliban lang dun sa sinasabing mukha ng katiwalian, mukha ng kapabayaan? Tulad ho na sinasabing MRT, LRT na yan, matagal na ho yan eh. Ngayon sa panahon ho nitong si Digong, titingnan ho natin kasi very positive, upbeat ho ngayon ang kabinete tulad ho ni Pernia, si Diokno at sila Dominguez. Yan ho mga economic managers ngayon. Talagang pipilitin ho nila to come up with results na umaasa ho yung taong bayan. Trilyones ho
ang ipupondo ho dyan pagdating ho sa sinasabing infrastructure. Itong bagay na tinatawag natin infrastructure, mga boss, mga airport, seaport, mga daanan ho yan, transport system. Subway na gagawin na ho yan pagkatapos sinasabi ho natin yung mga tren na pinaglumaan ng panahon ni Kopong-Kopong. Nung panahon yung Philippine National Railway na walang pakinabang ho yan. Ang nilagay ho ni Panot dyan, yun hong si De Quiros. Patay na ho yung PNR ho natin. Nagtsatsaga nga yung mga pobreng kababayan ho natin dyan sa sinasabi ho natin tren na yan. Andyan yung MRT kabagalan, yan hong naging sanhi ho ng sinasabi natin na binild ho ni Gloria ng panahon ni Gloria ho yan pagdating kay Panot. Wala ho nangyari dyan kay Pinoy eh. Napanot na ho yung ibang mga tao dyan sa pagiging boyset. Ngayon pa lang ho, makikita ho natin. In fact, ito ho nakikita ho natin sa MRT na umaatungal ho yung mga kasalukuyang mga, ay sabihin ho natin ito yung mga oposisyon na dati nasa administrasyon ni Pinoy na parang sinisisi nila ngayon itong nakaupo, si Tugade. Samantala, ito'y namanan niya na lang kasi tandaan na lang ho natin na kinakailangan ho talaga maisagawa ho yung sinasabing infrastruktura sa mass transport, seaport, airport, ito ho yung mga daan. Alam niyo ho kasi transport of people from point A to point B. Marami hong nasasayang ho. 30% is wasted. Doon ho sa sinasabi natin, pag-transport of goods from point A to point B, mga pagkain, hindi ho ganun. Kung minsan ho, nasasayang kasi ang pangit ho ng mga daan ho natin. Hindi ho ganun kadali. Makarating agad yung mga sinasabing pagkain o yung mga ani na yung mga gulay o mga karne galing sa probinsya papunta ng Metro Manila. Urbanized na ho tayo eh. Panahon pa ho ni Pinoy, mga boss, talagang standstill. Parang parking lot ho yung EDSA na yan. Ngayon, antabayanan ho natin kasi itong mga oposisyon na to, itong mga nasa dilaw ngayon, babantayan ho nila pag nag-traffic. Isisisi ho nila yan kay Duterte. Isisisi niya sa kasalukuyang administrasyon. Kung titingnan ho natin, magkakaroon ho talaga ng traffic. Alam niyo ho ba bakit? Para may sakatuparan ho yung sinasabi ho natin golden years of infrastructure. So ito hong ating mga sinasabi, mas maganda na intindihan nyo ho. Wala hong infrastructure na gawa si Pinoy. Ang gusto ni Pinoy, manisi. Hindi marunong mag-sorry. Bagkus, turo ng turo, sisi ng sisi. Ngayon, saan ngayon si Pinoy? Nakita niyo ho ba? Nagmukhang lolo. Napanot na, tumanda pa. O ngayon, nung araw, walang ginawa. Hindi ba? Xbox. Yan man pinagmamalaki nyo. Dilaw.